Purihin po natin ang Panginoon. Ang ipapatuto ko lang po sa inyo ay yung ginawa ng Diyos na pagliligtas sa buhay ni Jane. Eleksyon po iyon hapon, nag-chat po ang nanay ko sa GC. Ang sabi niya, naisugod si Jane sa Margarito kasi sumasakit ang tiyan, tagos hanggang likod, hindi makahinga. Tapos daw po, nasuka. Magkausap po kami ni Erson sa chat. Dumating po sa akin yung pangyayari kay Daniel. Sabi ko kay Erson, i-ready mo sarili mo, ala Daniel iyan. Sabi ko pong ganyan sa kanya. Nagmargarito, umuwi ng hapon, binigyan ng gamot. Tapos Merkules, umalis uli ng umaga, nagpa-uwi uli ng hapon. Ba? Oo. Tapos Huwebes, ate, pupunta ulit ng kami, Margarito. Sabi ko, bakit? Ganyan. Sige, ako isusunod. Lalabas, mag-a-undertime ako. Labas po ako, diretso ako sa ospital. Nakita ko si Jane, mayroon akong swero, pero nasa wheelchair. Nakaupo kasi ang daming pasyente. Hindi ko gusto ang atmosphere kasi kararating ko pala ang dalawa na kaagad ang nategi, isang sanggol, tsaka isang siguro nasa mga 68 years old iyon. Sabi ko doon sa nurse na lumapit, hindi ho ba kami pwedeng umuwi? Sa isip ko, ayaw ko dito. sa isip ko lang po yun. Pagkaubos po ng gamot, malaman, sumatotal naubos na si gamot, ako po ay ninenervyos pag may nakikitang nire-revive. Sabi ko kay Erson, dito ka muna, ako'y kakain, di pa ako kumakain, pero ako'y nangangatog ang mga laman ko pag ganun. Lumabas ako, umuwi ako sa bahay. Ate, diyan na kami uuwi kasi ayaw para kung ano't ano man ay dinaro na sa bayan. Biyernes po, inano ko na siya, pinasting ko na, sabi ko, magpapawab, whole abdomen ultrasound, wag nang kumain ng alas 12 at uminom ng tubig. Pero 10:30 po ang huling pagpapainom namin ng tubig dahil pinainom namin ng gamot. Natulog po siya ng payapa kasi kumukalapit ako, hindi naman nagigising kung mga may nalapatan na ng gamot. Biyernes, alas 9, in ultrasound. Lumapit po ako dun sa nag-ultrasound kasi ako isanay dun sa mga salitang malakasan. Pag mahina, medyo hindi ko maintindihan. Sabi nung nag-ultrasound sa amin, kay Jane, wala po. Yung mga itim po na yan, kitang-kita namin sa monitor, yan po'y hangin lang, sabing ganyan. Yan po ang isinasakit ng tiyan. Sabi ko po naman, salamat sa Diyos, hangin laang pala. Hahagurin laang natin ang langis at para iutot. Ultrasound, pinatagilid. Kita na po agad namin ni Herson, sabi, yan, hindi po pala hangin. Malaki na po ng abdo niya, namamagana. Sabing ganyan, inano niya yung tinuro niya ng araw. Ito pong malaking ito po ay yung bato. Ito po yung isinasakit na pag siya ay nakatihaya, tatagilid, tumutusok. Nagtitinginan ho kaming magkapatid. Tapos, lakad na naman si ultrasound. Itong kanyang may tinatawag na bile duct ata yun, parang tubo papunta sa kalapit na organ, ay nagnanana ho, nagkakairo na ng pamamaga. Sabi ngayon sa amin, tingin na naman kami ni Herson. Sabi, Ma'am, wag niyong sasabihin sa doktor kung saan man ho kayong doktor, kung sa Margarito man o kung sa private man,
Huwag niyong sasabihin itong lahat na sinasabi ko sa inyo ha. Ito po'y nakikita ko laang po sa ultrasound, pero hanggat wala po yung final result na manggagaling sa amin, huwag po ninyong papangunahan ng doktor. Yun po sabi sa amin. Di, dako po tayo sa kidney, sabi niya gano'n. Ang kidney po, wala naman pong bato, sabing ganyan sa loob. Pero nagkakaroon na po ng pagkakaroon, yung kabilang side, nagkakaroon na ng nana. Tapos, magana rin. Nagmamagana, nadadamay na. Tingin na naman kaming dalawa. Hanggang sa mga sumusunod, wala na. Eh, kako kailan mo ang result makukuha? Bukas daw po ng alas 10 ng umaga, Sabado. Sabi ko, napakatagal naman. Hindi ba pwedeng magbayad kami kahit 200 basta makuha lang? Kasi gusto ko na rin nung ipa-admit ay dahil dumating sa akin, ayos-ayos pa ang paglakad. Eh nung lumilipas ang mga araw, parang nawawala na siya ng boses, sumihina na, tapos nakayuko na, parang mabilis pa maglakad na Ria. Ganyan. Sabi ko, aba, sa isip ko lang. Eh di, nagpaalam po sa akin, Sir Son, ate ako'y uuwi, kukuha ko ng mga gamit para kung pagdating ng resulta ay dali natin sa Margarito ay i-admit, ay may gamit kami. Ay sige kako. Eh di ako'y nagre-report, tumawag ang tatay, sinabi ko yung kalalagayan, hindi po kasi ako nagre-report sa nanay ko, ayaw ko. Eh di, narinig ko si Jane, ako'y tinatawag, nasa kwarto, iniwan ko po kasing tulog. Ate, pahinging inumin, hindi ako makahinga, sabi ganyan sa akin. E di, kuha ko ng tubig. Napapaganyong puan eh. E di, pinasok ko, hawak ko si polar bear, hagod-hagod ako ng likod, hinimas ko likod. Jesus name, nasa na masakit? May polar bear ako sa kamay, nilagyan ko doon sa may tapat ng masakit. Siya po ay nakahawak sa aking hita, na nadidiinan ng hita kong bangka sa sakit na parang kurot. Siguro nga po ay nagtitiis. Ay himas ako ng himas. In Jesus name, mamlaka na siya. Buhay Lord, buhay. Panay ang ganyong ko. Yun po yung sumpong na matindi niya, na nung kasama niya ako, kaya ramdam ko yung hirap. Di, pagkaraos po noon, talagang ako po ay napapadalangin, ako'y umiiyak. Sabi ko, Lord, alalahanin mo naman itong kapatid kong ito. Sabi ko pong ganyan. Punta kami Margarito, siguro mga alauna po iyon, pila kami, hintayin pong tawagin ang pangalan. Lahat ng kakilala ko doon sa Margarito, sinabi, paunan muna kami at gawa ni Jane para kung ano man malapatan ng lunas. Ay wala, hindi daw nila kaya, maigpit. Magdating po ng mga alas 4:30, natawag na kami sa wakas, halos 4 na oras. Anyis, pasok kami. Marai po kayong bato-bato, sabi pong ganyan ng doktor, dineretso kami. Ay sasabihin ko na po sa inyo, wala pong surgeon dito sa Margarito daw. Sige, paano po ang pasyente? Ay kung gusto nyo po, mag-private na po kayo, sabing ganyan. Ay kung yan po ipipila ninyo, 3 buwan po yan dito, mag-iintay, marami pong nakapila. Sige, obo, ay hanggat maaari, ayoko pong magsalita ng negative na, patayin ang pasyente, ayaw kong may lumabas sa bibig kong ganyan. Eh sabi ko, wala palang mangyayari, tumayo ka na riyan, umuwi tayo sa bahay. Eh, sabi ko, Erson, iatid mo ang asawa mo. Ate, anong sabi? Walang doktor. Wala daw surgeon. Aba ate, sabi ngayon sa akin. Iatid mo ang asawa mo, sigit ako'y tumahimik ka, sabi ko sa kanya ganyan. Inatid sa bahay si Jane, tapos nag-chat po ako sa GC namin dahil pag sa Queen Mary po, pag wala kang down na 20,000, hindi ka po i-admit, lalo't major operation.
Ay sa naman kukuha yung kapatid ko, ay hindi naman gurong pwedeng mag-loan na eh. Eh di, sabi ko, sige yatid mo, pero nag-message na ako, sabi ko, Angelo, Josue, sabi ko ganyan, Rina, sabi ko, video call tayo pagdating ko sa bahay, asap. Pagdating ko sa bahay, umiiyak na si Jane, umiiyak na. Ang sabi daw po ay, sa lagay ako ay mag-iintay na laang na putukan ng abdo. Kasi, ang sabi po ng doktor sa amin, nasa loob kasi yan, hindi natin alam kung kailan puputok. Yun din po yung dumating sa akin na baka kaya tinanggihan ng Margarito dahil sa kalalagayan. Kasi nga nadadamay yung ibang organ, nagkakaroon na ng mga pamaga, tsaka pagnanana. Napasukan kong yung sabi sa akin, Nerson, ate, tulungan mo naman kami. Ganyan. Sige, bahala na, tara. Punta kami ng Queen Mary. Tawag ako sa amin. Pinasa ko yung aking account number sa Land Bank para ma-deposit, na-withdraw ko, na-admit. Sino daw yung doktor? Sino doktor niyan? Sabing ganyan sa akin sa Queen Mary. Ay hindi naman tinitingnan ni Dr. Mateo yung nag-opera kay Daniel. Sabi ko, si Dr. Mateo po, taga Morong. Anong pangalan? Basta po Dr. Mateo. Sabi ko ganyan. E di, tinawag nila, ang ine-expect pala ni Dr. Mateo, lalaki. Kasi si Josue, yung kasabayan ng mga tiya Ime nung tinanggal ang tahi ni Daniel sa Morong. Nagpa-check up si Josue na ang sabi ni Victor Cesar ay for operation. Kaya pagdating niya sa ward, sa kwarto ni Jane, nagulat siya kasi babae si Jane. Ay ang dumadating daw sa kanya, lalaki, yung chinek up niya. Anyiso, sabi ko, Dok, ito po. Kailan ho uling kumain? Kailan ho uling uminom ng tubig? Ganyan. Ooperahin kita ha, kasi mataas na ang infection. Sabing ganyan. Mataas ang sugar mo, may lahi ka ba ng diabetes? Sabing ganyan. Eh, sabi po ng Jane, tatay ko po may diabetes. O sige, ini-ECG, doon na mismo, may hawak kaming kumot na magkapatid para mag-cover sa kanya. Tines ang sugar. Alas 9, ooperahin ka. Sabing ganyan. Ano na naman ako sa amin, nanay, alas 9, ooperahin. Sama-sama tayo dumalangin. Ganyan. Hindi na daw pwedeng patagalin kasi mataas na ang infeksyon. Hindi na pwedeng pagpabukas. So matotal, 8:15 iaakyat sa operating room. Ano na naman ako, huwag kayong matutulog tayo dumalangin kasi dalawa lang po kami Nerson na ay syempre may nervyos din. Iba po pala talaga ang pakiramdam pag pamilya mo yung isasalang kesa dun sa kamag-anak mo lang, iba. Eh di, nakaakyat na, sabi ko, sumunod ka sa asawa mo, kunin mo yung pinagubaran kasi papalitan nyo ng damit. Di akyat siya. Ako'y naiwan dun sa kwarto. Hindi po ako mapakali. Kung ano-ano yung mga negative na inilalagay sa akin ng kaaway. Sumunod ako kay Erson, akyat ako sa taas. Sabi ko, kumusta? Nakapasok na ate, matandang Mateo. Tsaka yung doktor na Mateo yung mag-oopera. Magtatapo si Antonio Mateo at tsaka si Victor Cesar Mateo. Yung matanda kasama. Di, dumaan si nurse, may dalang karayom na manghaba. Nakita, kasi nagbabaser bawal pumasok. Maya-maya, siguro mga 45 minutes, na doon kaming dalawa, titinginan kami. May kumakalabog na binto, tingin kaming dalawa, para bang E di, tumayo yung Herson, natingin ako sa short na suot. Yun yung nilalagay ng kaaway sa aking isip
Abay, tinitigan ko yung short. Abay, may RIP ang suot na short. Gusto kong paghubarin. Gusto ko sabihin, bumaba ka doon sa kwarto at magpalit ka ng short. Kasi yun ang nilalagay sa akin ng kaway. Sabi ko, Satanas, hindi ka makakaisa. Buhay, buhay, nasyama. Lagi, ganyan, yun ang nilalagay ko sa aking isip. Hanggat maaari ayaw ko ng negative. Mamaya, may dumaan na naman na nurse, baser na naman. May dala siya na yung lagayan ba nung mashed potato sa Jollibee. Ganon. Tapos, may dala pa siyang isa. Mataas, lagayan natin ng mga asukal sa bahay. Container na may takip. Ganyan. Nagtingin ang kami magkapatid. Tapos na ate. Kumuha na ng lagayan. Ganyan ng abdo. Siya nag-ano. E di, sa isip man, ba't naman balak yan eh? Sa isip ko po, kasi yung kay Daniel, naroon din ako sa ospital nung si Daniel ay inopera. Maliit lang. Ganito lang. Ay, ba't balaki naman? Nalaga yan eh. E di, tagal na naman bago lumabas. Iniintay kong tawagin ng doktor kami eh. Kasi pipicturan ko ay, excited ako doon sa makukuha. Kailangan mapicturan ko. Sabi kong ganyan. Di, mantagal. May lumabas na mga nurse na pawis. Ang sabi, ate, mantagal naman, tapos na eh. Sa madalit sabi, lumabas ang doktor, dala-dala yung parang kidney na lagayan ng magtata. Sabi Mr. Agnes, ay sabi ko, hingka ako ang pupunta, baka hindi maintindihan. Sabi ko, ganyan po ay. E di, sabi, hali po kayo, hali kayong dalawa. Sabi sa akin, ganyan. Di nakatayo sila. Ay yung aking tuhod, nanginginig. Nanginginig na po. Ay, sabi ko, Dok, pipicturan ko po, naiumang ko yung cellphone. Ay sabi sa akin ng doktor, ganyan. Sabi, sigurado ho ba kayo na pipicturan ninyo? Ganyan. Opo, para po makita ng pamilya. Sabi, ganyan. Sige po, naibaba, pinicturan ko habang nagsasalita siya na sa buong buhay ko po ng pag-oopera, libo-libo ho ang aking na-opera. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito kalaking abdo. Ganyan. Kasi po yung abdo ni Jane ay parang abdo ng 4 na tao. Tapos, yung buto niya ay kasing laki ng buto ng rambutan na malaki. Nakuha. Edi, ayun po ang sabi sa amin. Malakas ho ang pasyente. Sabing ganyan. Oras na lang po ang binibilang, matetegi na. Eh, mamamatay na daw po kasi naawa na daw po yung mga kalapit na organ. May mga nanana nga daw po, sabi wag po kayong magpakakampante, sabi sa aming magkapatid, nagtitinginan kami. Sabi ko, bakit tudok? Sabi kong ganyan. Ay sabi ang pasyente po ay oobserbahan pa namin ng 2 araw. Sabi ko, sabi kong ganyan. Ay nakuha na, oobserbahan pa. Kasi po, pag po yan mga nana ay maglilik, yung sugat ay, kumbaga sana yung magtutubig, mamamasa, ooperahin po ulit namin iyan, pangalawang opera. Sabi kong ganyan na eh. Nakita ko siya, tumutulo-aluwa. Ako'y umiiyak na. Diyos ko, hindi pa namin nakikita at nasa recovery room pa, i-ooperahin pa ng isa. Ay sige po, Dok, at iyan po itataas namin sa dalangin, sama-sama po kami. Iyon po ang aking nasabi. Pero ang aking pong mga nararamdaman ko yung aking dibdib ay parang nagkakaabugan, mga tuhod ko'y nanginginig. Sabi, sige po't paintay na lang po ang pasyente pagka po yung nagising na ay ilalabas na. Yun po sabi sa amin, dadali na daw sa kwarto. Pero hindi daw niya madideclare sa amin na ang pasyente ay stable na. Di, parito ako, serso nakaupo.
Di ko mawari ang gagawin ko. Pero kay nag-chat na ganyan, sino kayang tatawagan ko para makaisa ko pananalangin na eh. Hindi naman ako pwedeng mag-message sa GC namin dahil ang nanay ko'y baka naiisip ko'y baka hindi matulog pag-isipin. Si Rina Joy ay buntis eh. Lakad ako. Ay kumupo naman wala ng tao noon, 11 ng mahigit sa hallway ng operating room sa Queen Mary. Ako po'y napa. Diyos ko po, Lord, ang akin naman pong hipag ay alalahanin ninyo. Napaganyan po ako. Lakad ako. Pag nabasa ng Tio Henry yung chat ko, tatawag ako. Sabi kong ganyan. Si Gerson, tatawag ako sa Tio Henry para may makaisa tayo sa dalangin. Sabi kong ganyan. Maigi yung corporate prayer, sabi ko. Di tawag ako, nireport ko sa kanya na ganyan. Sabi nga po sa akin ng TNRA, sinong nakakaalam niyan? Na sinabi ng doktor. Sabi ko, kami lang pong magkapatid. Sige, wag nang sabihin muna. Manalangin kayo riyan, mananalangin na rin kami dito, ganyan. Ako'y kahit papaano, ako'y nakampante na dahil ako'y may makakatulong na sa pananalangin. Sabi ko po sa kanya, dito ka muna, intayin mo ang asawa mo. Ako ay bababa. Kahit nakaupo, ako'y iidlip kasi hilong-hilo na ako sa antok dahil 2 araw na po akong walang tulog. Abay, noong dumadating po si Jane, pagpasok ng kwarto, ay balaking babae po nakalabas ang paa. Sabi ko, aba, ay bakit ganyan iyong talaga pong puting parang typewriting ang paa ay nakalabas, kalalaki, kitang-kita ko. Diyos ko, ano po ba naman itong aking hipag na ito? Ako napapaganyan. Ako'y parot-parito na naman ang lakad. Ay ako po'y tumayo, tiningnan ko, matay, kumukurap. Sabi ko, thank you Lord, gising. Sabi ko, ang ganyan Ay gising. Hinawakan ko po ang paa ay napapakalamig. Parang yelo, pati mga kamay. Wala naman kaming termos doon dahil apurahan nga kami. Maglalagay sana ako ng mainit na tubig. Iyaano ko sa paa para uminit. Wala. Hanggang sa, ayun nga po, sabi ko wag kang mag-usap. Pinabilis po kasi yung kinailangan siyang salina ng potassium kasi bumagsak ang potassium dahil halos 1 linggong hindi na makakain. Kasi pag nakahiga siya, natiyaya, kailangan nakaganon lang siya. Kasi pag siya'y tumagilid, panibagong pakikibaka na naman, labanan na naman ang sakit na naman, ariyahan na naman. Kaya hanggat maaari, ayaw na niyang kikilos ba. Gigilid dito, gigilid dito. E di, gumaganyan po. Kasi pinabilis yung takbo ng potassium. Sabi ko, ano masakit? Masakit ba loob ng tiyan? Masakit ba ang itinuturo yung kamay. Di himas ako ng himas. Sabi Gerson, himasin mo ang ulo para matulog. Sabi kong ganyan. Talagang hindi po namin tinulugan. Himas ako ng himas sa Jane. Sa isip mo na lang, ikaw ay makipagbaka ka, reviewin mo. Huwag ka lang mag-usap. Sabi kong ganyan. Takot-takot na sakit na iyong dinanas. Karayong laang iyan. Sabi ko kung ganyan, ako yung nag-uusap. Pero iniimas ko yung braso niya. Kailangan kasi maubos yung potassium, tapos sasaksakan pa ng isa. Kalahati pa, may nakaredy na ulit. Kasi bagsak Tapos mataas ang sugar. Yung po paggising ng umaga, pinatagilid na ng doktor, pinag-unan. Nautot na ba? Ganyan. Nautot na ako, ate, sunod-sunod na utot na. Madami na, hindi na daw po niya mabilang. Dinireport ko sa doktor. Nautot na daw po, ganyan ganere. Pwede na pong pakainin ng sabaw, lugaw, pwede na. May itlog. Di pinakain ko na nga po. Sabi ko,
kumusta? Uminom ng tubig, kumusta? May nararamdaman ka bang kakaiba sa tiyan mo? Kasi yun po ang pinamomonitor ng doktor sa amin. Pagka ang loob ng tiyan ay sumakit, something is wrong. Kailangan biakin uli. Iyon mo ang kaya mayat maya ako'y nagtatanong. Kumusta? Kakain ka na naman ng lugaw. Tingnan mo, pakiramdaman mo. Ate, wala. Kumikirot lang ang tahi. Pag ako'y bumabago, salamat sa Diyos, sa isip ko. Tawag po ako sa TNR, nag-report ako. Nireport ko na ganoon, sunod-sunod na ang utot, naihina, nadumi na, makain na ng lugaw. Sabi niya, praise the Lord, prevail na tayo, ganyan-ganyan. Ayun po, hindi ako makapaniwala na ganyan na talagang ang Diyos po talaga ay mabuti. Napakabuti ng Diyos. Yung sa bill naman po sa ospital, ang halos nabili pa ho namin na gamot na wala doon sa resibo ay nasa 20,000 po. Hindi na namin nasama kasi sabi ko para mababa na ang bill natin. Bili na tayo ng bili ng gamot. Sabi kong ganyan. Bibili ang Herson, 8,000 mahigit. Pagbili, 2,000 mahigit. Basta po puro ganun. Ay dapat pala, nagkamali pala ako, dapat pala na iparesibo ko na lahat. Ay kasi ang sa akin naman, may hawak naman pera, kaya puro kami bili lahat. Ultimo mga diaper, bili kami. Ayun nga, paglabas ng bill namin ay 133. Nakalis kami ng 60,000 sa PhilHealth. Awa po ng Diyos ay nakautas po kami sa bayarin. Maraming salamat po sa tulong ng mga brotherhood and sisterhood, Apo Nananoria, sa mga tiyoy namin, sa mga kamag-anak, sa mga kapatid ko na hindi natiis Herson. Maraming salamat. Kaya, yun po, sa Diyos lahat ng papurit, pasasalamat.